Northern Blossom Flower Farm, Sayangan, Hawaii, Atok, Benguet. So, ito yung daan. Halika na po! Tumipigay ko na ko. Hi guys! Welcome back to my channel again. Today, we're heading to Atok, Benguet, and one of the coldest and most scenic spots in the Cordilleras. Tara, explore tayo! Mula Janhay hanggang doon sa may Atok, Benguet, kung saan tayo pupunta, Northern Blossom, is almost 2 hours according to our driver. Okay, nandito tayo ngayon by environmental fee. Where? Oh, there's no daan there. Ito tayo. Okay. Oo, I think. Yeah. Ito yun, guys. Dito magbabayad. Per person. So, nandito na kami. Ito yung sinakyan namin. Okay, ayun si Kuya. Iniwan lang niya kami dito and then punta na kami. So, we're here na, guys! Northern Blossom. At nandito na nga tayo sa may Northern Blossom Flower Farm. At ito ang home of town or home of the famous Million Flower Views. Siyempre, may entrance fee. Ang entrance fee niyan is 200 pesos per head. And may discount naman din tayo kapag may kasama tayong senior citizen. So, maaga nga kaming umalis ng hotel dahil ang sabi nila dapat daw agahan mga 5:30 dahil maaabutan daw natin yung sunrise dahil around 5:30 to 6 a.m. dun magkakaroon ng sunrise dito. Pero this time feeling ko hindi lalabas si Haring Araw dahil gloomy ang weather at umuulan na rin. At pagdating natin dito sa may flower farm, hindi lang basta clouds ang inyong makikita na pinaka-view, maraming flowers and makikita nyo na rin si Mount Pulag. At dahil sobrang sikat at sobrang ganda ng mga bulaklak dito, ang Northern Blossom Flower Farm is a place na super iconic talaga and sobrang dami niyang colorful flowers tapos with the background of mountains. O diba? Iba't ibang klaseng flowers ang nandyan. Nandyan na ang cabbage roses, sunflowers, giant cut flowers, and of course, meron tayong view deck ni Mount Pulag. Ang tip ko naman sa inyo, kapag ganitong panahon, December, make sure na meron kayong dalang jacket or warm clothes ang suot nyo kasi sobrang lamig niyan, lalo na kapag humahangin talaga. Worth it naman ang inyong entrance dito kasi sobrang maganda na nga yung place. Maraming bulaklak. Kung mahilig kayo, mag-i-enjoy talaga kayo and sobrang ganda ng view. Lalo na sa overlooking ng Mount Pulag. Again, uulitin ko. Sabi nga nila kung gusto mong makita ang Sea of Clouds, meron silang view para kung saan ka pwedeng umupo at mag-antay nito. Pero syempre, kailangan mong gumising ng maaga. Kailangan 5 a.m. talaga is nakaabang ka na sa kanya para makita mo ang to catch sunrise and Sea of Clouds kasi sobrang ganda dito. Ito talaga yung nagpapaganda dito sa may view din. So tara, dahil excited na akong makita ang iba't ibang klase ng flower at syempre ang ating view. So hindi pa siya masyadong wait lang dati. So, nandito na nga kami. Ayan, chamomile. Okay, egg aster. Diba? So, ayan, finally, napuntahan na kita. So, where are they? Succulents. Ito po, update tayo muna sa kasama natin. Paano? Ewan. Yes, Pam, another tip na naman sa inyo. Ang sabi nila dito is
ang best time na pumunta kayo dito is November to May para daw clear yung skies and full blooms yung kanyang mga bulaklak talaga. Especially January to March daw. Doon daw talaga makikita sobrang ganda ng mga flower. Super full bloom. One more thing na guys, ang kanilang hours dito is open po sila ng Monday to Saturday. Hindi po sila bukas ng Sunday. Tandaan nyo po, kapag pupunta po kayo dito, dapat po mula Lunes hanggang Sabado lang. Close po sila kapag Linggo. Ang entrance fee po dito is adult is 250 per head. Pagkapag senior citizen naman po is 200 pesos po. And then, ang ating environmental fee po ay 50 pesos per head. At doon kayo pupunta sa may pinaka parang barangay hall nila bago pumasok dyan sa may Northern Blossom. Dadaan po kayo doon para kumuha kayo ng, at magbayad kayo ng environmental fee. So, hindi ko na patatanggalin pa. Enjoy watching. Please don't forget to subscribe, like, and follow. So, tama nga ang nakita natin at naririnig natin sa mga nakakapunta na dito. Ayan, makikita nyo talaga dito, meron tayong nakikitang sea of clouds. And of course, ang daming flowers, iba't ibang klaseng flowers talaga ang inyong masasaksihan dito. Kung mahilig kayo sa flowers, I think itong video na to para sa iyo. So, sit back and relax. Enjoy! Look at this. Ito ang ating view, ang overlooking ng Sea of Clouds and Mount Pulag. At ito naman ang Cabbage Rose. Ito yung itsura niya dito sa may itaas. Ayan. All the way there. And look at that. Di na makalakad si Harold. Ayan. Ito yan. Tapos merong doon parang tatlong hati siya. 1, 2, 3. So, ganyan siya. Ganda, no? Mga ganyan kaliliit siya. Ang gawa niyo dyan? Ganda. Ano ba to? Cabbage. So, ito yung view natin sa likod. Malaking daisy, oh. Guys, grabe, nakaka-inlove yung ganda ng mga bulaklak. Nandito pa lang kami, halos di na ako makaalis dito sa place na to kasi sobrang na-amaze ako sa kanila. Ang dami talaga ng mga flowers, iba't ibang kulay. Samahan mo pa ng magandang view ng mountain at ang Sea of Clouds. Kitang-kita naman sa may ating bandang likuran, ayan ang Sea of Clouds at nagagandahang mga bundok.
Hanggang dun siya, oh. Dami. Yan ang tinatawag na cabbage roses. Okay. Brassica olear rosea. Muntik ko na siyang ma-pronounce. Ipagpatawad nyo na guys, nahihirapan akong i-pronounce yung name niya. And edible po lahat yan guys. Yung nakikita nyo na yan, pwede nyong kainin. Pero syempre hindi namin ginawa kasi baka bawalin kami. Pero pwede siyang kainin guys. Hanggang dun. Ano Harold, kamusta naman yung iyong scarf? Mami, tikman mo nga. Dalawa na lang kami dito. At nandito na nga po tayo sa portion na to kung saan ito ang pinaka-favorite spot ko dito. Ang naggagandahan at nagliliwanag na yellow flowers. Sa lahat ng mga flowers dito, feeling ko ito ang pinaka-favorite section ko. Kayo, sabihin nyo din sa akin kung ano ang pinaka-favorite section nyo dito at i-comment nyo lang guys. Baka pareho tayo ng favorite color. Yellow. This one is rice flour. Ganda. Galing na kami dun, guys. So, look at it. Solid! May mga tao dun sa butas. Here. Ang ganda! Okay, so, marami pa doon. At hindi pa nga po nagtatapos dyan. Habang tayo ay pababa ng pababa, parami ng parami ang flowers na nakikita natin. At syempre, nagagandahang bulaklak. At habang pababa din tayo ng pababa, naaabutan din natin ang maraming turista na katulad namin. At kahit ganun na rin kami kaagang nagpunta, marami din palang mga makakasabay tayo na ganun kaaga. Ito yung umaamoy. Yan. Oo, yan. May nag-iisang naliligaw. At bumalik na nga kami dahil mahaba yung pila, mauubos lang yung oras namin dyan habang naghahantay kami. Minabuti namin na dalian na lang at bumalik na sa my van para makapag-check out na kami later. 1 hour pa? Okay.
Oh, what's your step? Mukhang malalaglag ka pa eh. See, maaga pa lang, madami ng tao eh, anak. 7 pa lang eh. Sayang di sumikat na maganda yung ano pa. Itaas mo na kasi, San. Pakan mo? Ay, wala. Baka na. Diba? So, pakan. So, Ay, di parang... uy, ang ganda na ito. Hindi siya nakapokus na rin. Ha? Okay. Come. Ano naman masasabi mo dyan? Ano to? Ano masasabi mo dyan? Okay. Hindi nga lang siya talaga mainit. Oo, gumawa ko po ito nga. Tumitigay ko na kumanta. Ito yung sign. Okay, na pwede kayo mag-picture. Apakaganda. Paambun pa, no? Ay, ako yung bag mo. Ganon, bakit? Pasabikit mo na yung mga gamit. Okay, mo yung type. Nag-world war na ba yung ano mo? Sayote. Ngayon natin yung kape natin. May libre po ba? Sa stab. Ah, okay po. Ano yun? Ha? It's a red one.
Okay. Wait. Naiiba siya. White lahat ang nasa paligid niya, pero siya ay red. Oh! Kawawa naman. Siguro naputol na talaga siya. Okay, let's go back na tayo. Para kailangan pa rin tayo sa hotel. So, pabalik na kami. Nak? Kasi umaambon. Exit. Kinain yung snowball kasi eh. Gusto mo pine tree? Go, exit. Go. Good. Okay, we just walk. We're done. Oh, ayun pa kasi Jenny. Dito yan sa highest point. Okay ba? Ay, yung mangbabakal.